Mayroon din ba kayo sa bahay ng ilang lata ng tsaa na nakatago sa aparador sa loob ng maraming taon? Marahil ito ay regalo mula sa isang kaibigan o baka naman sarili ninyong binili na hindi naubos at sa isang iglap ay nakalimutan na. Ngayon nang mahanap ninyo ito at tiningnan ang petsa sa etiketa, mukhang lampas na ito sa taning. Sa pagkakataong ito, tiyak na naguguluhan kayo itong tsaa na nakatago na ng 5 o 6 na taon, pwede pa bang inumin? Kung itatapon, parang napakasayang naman lalo na pinaghirapang pera ang ipinambili. Pero kung iinumin, baka naman sumakit ang tiyan at mas malaki pang maging problema. Maraming mga kaibigan ang may ganitong alalahanin. Sa video ngayon mula sa Gabay sa Kalusugan, tatalakayin natin ng malinaw at detalyado kung ang expired na tsaa ba ay maaari pang inumin. Naniniwala ako na pagkatapos mapanood ang video na ito, magkakaroon na kayo ng malinaw na kasagutan at hindi na muling mamomroblema sa mga lumang tsaa sa inyong bahay. Tandaan i-like at i-save muna ito para hindi mawala sa susunod. Bago tayo magsimula sa ating paksa, kung nagustuhan ninyo ang aming ibinabahagi, mangyaring mag-type ng gusto ko o nakatulong sa comment section sa ibaba para malaman ko na may halaga ang aking ibinabahagi. Kung sa tingin ninyo ay walang kabuluhan, huwag mag-atubiling magbigay ng tapat na puna. Ang inyong mga totoong feedback ang pinakamalaking motibasyon ko para patuloy na magbago at magbigay ng mas mahusay na nilalaman. Sige, unahin natin tingnan kung ano nga bang ibig sabihin ng shelf life ng tsaa. Karaniwan kapag bumibili tayo sa supermarket ng mga bagay tulad ng gatas, tinapay o kende, ang unang ginagawa natin ay tingnan ang expiration date. Kapag paso na, walang pag-aalinlangan, agad nating itinatapon sa basurahan, tama ba? Ang kaisipang kapag expired, hindi na pwedeng kainin ay nakatatak na sa isipan ng marami sa atin. Ngunit mga kaibigan, pakatandaan na ang lahat ng bagay ay mayroong exception at ang tsaa ang pinaka-espesyal na exception. Bakit kaya? Una, kailangan nating maunawaan ang pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang pagkain. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay dahil sa mga mikrobyo tulad ng bakterya at amag. At ang paglaki at pagdami ng mga mikrobyong ito ay nangangailangan ng isang mahalagang kondisyon, tubig o moisture. Ang mga pagkaing mataas ang moisture content tulad ng prutas at karne ay natural na nagiging paraiso para sa mga mikrobyo kaya't maikli lamang ang kanilang shelf life. Samantala ang tsaa naman sa proseso ng paggawa nito ay dumadaan sa isang serye ng mga hakbang tulad ng withering, pan-frying, rolling at drying. Ang huling moisture content nito ay mahigpit na kinokontrol sa humigit kumulang 5%. Ito ay isang sukdulang tuyong estado. Karamihan sa mga mikrobyo ay hindi kayang mabuhay at dumami sa ganitong kapaligiran. Mula sa pananaw na ito hanggat maayos ang pagkakaimbak, ang tuyong tsaa mismo ay may potensyal para sa napakahabang standby na panahon. Kung gayon, bakit pa naglalagay ang mga manufacturer ng expiration date sa pakete? Sa katunayan, ito ay mas nakabatay sa mga legal na regulasyon at komersyal na konsiderasyon para sa isang best flavor guarantee period. Sinasabi nito sa mga mamimili, tinitiyak ko sa inyo na bago ang petsang ito, ang aroma, lasa at texture ng tasang ito ng tsaa ay nasa pinakamatingkad at pinakakaakit-akit na yugto ng buhay nito. Ito ay parang ticket sa isang concert na nagsasaad ng oras ng palabas ngunit hindi nangangahulugang pagkatapos ng palabas ay bigla na lang mawawala ang teatro. Kaya kailangan nating magtatag ng isang bagong pag-unawa. Ang shelf life ng tsaa ay ang peak period ng lasa nito, hindi ang katapusan ng buhay nito. Sa makatuwid, para hatulan kung ang isang lata ng tsaa na matagal nang nakaimbak ay pwede pang inumin, ang pagtingin lamang sa petsa sa pakete ay hindi sapat at maaari pangang ituring na isang maling akala. Ano kung gayon ang dapat tingnan? Ang susi ay nakasalalay sa 3 punto. Una, anong uri ito ng tsaa? Pangalawa, paano mo ito itinago? At pangatlo, ano ang kasalukuyang kalidad nito? Ang 3 puntong ito ang siyang tunay na nagtatakda ng kapalaran ng tsaa. Ang malaking pamilya ng tsaa ay binubuo ng maraming miyembro, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian at personalidad.
May mga tsaa na parang isang binata ang hinahabol ay ang kasariwaan. Meron namang parang isang matandang pantas na habang tumatagal ay lalong sumasarap at nagkakaroon ng malalim na karakter. Ngayon, isa-isahin natin silang talakayin. Una, ang mga kinatawan ng kasariwaan, green tea at yellow tea. Ang green tea ay isang unfermented tea. Ang sentro ng proseso ng paggawa nito ay ang pan-frying o pag-init sa mataas na temperatura upang agad na ilak ang mga active enzyme sa loob ng dahon na nagpapanatili ng malaking halaga ng chlorophyll T, polyphenols at amino acids. Ang mga sangkap na ito ang pinagmumulan ng sariwa malinis at bahagyang may lasang bean o chestnut na katangian ng green tea. Kaya ang kaluluwa ng green tea ay nasa kasariwaan. Ang shelf life nito ay napakalimitado, karaniwang nakasulat sa pakete ay 12 hanggang 18 buwan. Ano ang nangyayari sa green tea na naitago ng maraming taon? Ang chlorophyll at tea polyphenol sa loob nito ay dahan-dahang nag-oxidize na nagiging sanhi upang ang kulay ng dahon ay magbago mula sa matingkad na berde patungong naninilaw na tuyo. Ang aroma nito ay nagbabago mula sa pagiging sariwa patungong mapurol. Ang lasa ng sabaw ng tsaa ay nawawala rin, ang nakagiginhawang kasariwaan at nagiging matabang o minsan ay may lasang luma. Kaya para sa mga maselang green tea tulad ng Longjing, Biluo, Chun at Sinyang Maojian, ang ating pananaw ay dapat natikman sa kasalukuyan, huwag itago ng matagal. Ang paglalagay sa ref, pagiging selyado at pag-inom nito sa lalong madaling panahon ang pinakamalaking paggalang na maibibigay natin dito. Ang yellow tea naman ay isang micro-fermented na tsaa. Meron itong karagdagang proseso ng smothering kumpara sa green tea, kaya't ang lasa nito ay mas malambot at makinis. Ngunit ang esensya nito ay hinahabol pa rin ang kasariwaan, kaya't hindi rin ito angkop para sa matagalang pag-iimbak. Ang shelf life nito ay halos kapareho ng green tea, karaniwan ay nasa 1 taon. Kaya ang conclusion ay kung ang expired na tsaa sa inyong bahay ay green tea o yellow tea, ikinalulungkot ko, pero ang paglalakbay nito sa panahon ay tapos na. Kahit hindi ito inamag, matagal na nitong nawala ang pinakamagandang lasa at hindi na inirekomendang inumin. Pangalawa, ang mga matatag at maaasahang kinatawan, black tea at o oolong tea. Ang black tea ay isang fully fermented tea. Sa proseso ng pag-ferment, ang tea polyphenols sa loob ng dahon ay na-oxidize at nag-polymerize upang makabuo ng diaflavins at diarobigens. Ang dalawang sangkap na ito ay hindi lamang pinagmumulan ng pulang sabaw at pulang dahon ng black tea, kundi ginagawa rin itong ang katangian ng black tea ay magbago mula sa pagiging sariwa patungo sa pagiging matamis at malinamnam. Ang matatag na kemikal na istrukturang ito ang dahilan kung bakit mas matagal itago ang black tea kaysa sa green tea. Karaniwan, ang shelf life nito ay umaabot ng 2 hanggang 3 taon. Ang black tea na nasa loob pa ng shelf life ay mayaman sa lasa at puno ng aroma ng bulaklak, prutas at pulot. Ang expired na black tea basta't hindi nabasa o naamag ay karaniwang walang problema sa kaligtasan. Ngunit ang aroma nito ay hindi na gaanong masigla at ang lasa ay medyo hihina. Para sa isang black tea na nakatago na ng 5 o 6 na taon, mailalarawan itong isang dilag na may edad na, ang kariktan ay naroon pa ngunit hindi na nasa kasukdulan. Ang oolong tea naman ay isang semi-fermented tea. Ang proseso nito ang pinakakomplikado, tulad ng isang babaeng may 1,000 mukha sa mundo ng tsaa. Ang light aroma o qingxiang na oolong tulad ng sikat na light aroma Tai Guan Yin ay may mababang antas ng fermentation at hinahabol ang sariwang lasa at matapang na amoy ng orkidyas. Ang shelf life nito ay katulad ng sa green tea. Mas mainam na inumin sa loob ng 2 taon. Kung itatago ng matagal, ang aroma nito ay hihina. Ang strong aroma o roasted na oolong tulad ng Wuyi Rakti Dahong Pao at ang tradisyonal na strong aroma Tai Guan Yin ay dumadaan sa isang mahalagang proseso ng charcoal roasting
Ang pagsubok na ito sa apoy ay hindi lamang nag-aalis ng sobrang tubig at herbal na lasa sa tsaa, kundi nagdudulot din ng kamanghamanghang Maillard reaction na lumilikha ng kaakit-akit na amoy ng caramel at nuts. Higit sa lahat, ang pag-roast ay lubos na nagpapataas ng katatagan ng tsaa. Kaya ang ganitong uri ng tsaa ay hindi lamang maaaring itago ng 3 hanggang 5 taon, kundi ang ilang mataas na kalidad na aged o lumang oolong ay nagkakaroon pa ng mas malambot at mas makapal na lasa habang tumatagal, na nagbibigay ng kakaibang karanasan. Kaya ang konklusyon ay ang black tea at light aroma o olong na nakatago ng 5 o 6 na taon ay hindi na gaanong mataas ang halaga para tikman. Ngunit kung ito'y isang dekalidad na roasted o olong basta't maayos ang pagkakatago, bakit hindi subukan? Baka may sorpresa pa kayong matuklasan. Pangatlo, ang mga kinatawan na habang tumatagal lalong sumasarap: white tea, dark tea, heicha at pu'er tea. Ngayon, kilalanin natin ang mga pantas at pilosopo sa pamilya ng tsaa. Para sa kanila, ang panahon ang pinakamahusay na salamangkero. Para sa white tea, 1 taong tsaa, 3 taong gamot, 7 taong yaman. Ang sinaunang kasabihang ito ay tumpak na naglalarawan sa magandang pagbabago ng white tea. Ang proseso nito ang pinakasimple, binubuo lamang ng withering at drying, at kabilang sa micro-fermented, pinapanatili nito ang saganang active enzymes. Ang mga enzymes na ito ang siyang nagtutulak sa mga sangkap sa loob ng tsaa na dumaan sa isang mabagal ngunit malalim na post-fermentation sa paglipas ng mahabang panahon. Ang bagong white tea sa loob ng 1 taon ay parang isang dalisay na dalaga. Ang sabaw ng tsaa ay manilaw-nilaw at maliwanag, ang lasa ay sariwa at may dalang matamis na heri na aroma at bahagyang amoy ng bulaklak. Ang may edad na white tea 3 hanggang 5 taon ay parang isang kabataang nasa kasagsagan ng kanyang ganda. Nawala na ang pagiging herbal nito, ang sabaw ay nagiging ginintuan o kulay kahel. Sa aroma nito, nagsisimulang lumitaw ang amoy ng dahon ng lotus at malagkit na bigas. Ang lasa ay nagiging mas makinis at matamis. Ang lumang white tea 7 taon pataas ay tulad na ng isang maginoong nakatatanda. Ang sabaw ng tsaa ay kulay amber na. Ang aroma ay matatag at kaakit-akit, nagsisimulang lumabas ang amoy gamot, amoy dates at kahit na amoy incense. Ang lasa ay makapal, malinamnam at halos walang pait. Ngunit ang kondisyon ay dapat itong nakaimbak sa isang tuyo, madilim, selyado at walang amoy na kapaligiran. Kung ito ay nabasa at inamag ang 7 taong yaman, ay magiging 7 taong damo. Ang dark tea, heicha at pu'er tea ay mga natatanging kinatawan ng post-fermented tea, ang mga tunay na naiinom na antigo. Ang pu'er tea, lalo na ang Sheng pu'er raw pu'er, ay gawa sa Yunnan large leaf variety bilang hilaw na material at hindi dumadaan sa artificial na pile fermentation. Sa kanyang kabataang ito ay parang isang rebeldeng binata, malakas ang tea energy, matapang ang lasa at kapansin-pansin ang pait. Ngunit sa mahabang proseso ng pag-iimbak sa pamamagitan ng mabagal na pakikipag-ugnayan sa oxygen at mga mikrobyo sa hangin, ito ay dumadaan sa isang kamanghamanghang pagbabago. Ang pait ay unti-unting nawawala, ang kulay ng sabaw ay nagbabago mula sa dilaw-berde patungong kulay kahel na pula at sa huli ay nagiging malalim na pula. Ang aroma ay nag-evolve mula sa amoy halaman at prutas patungo sa kaakit-akit na amoy incense, amoy camphor at amoy kahoy. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng 10 taon hanggang ilang dekada. Ang Shu Pu'er Ripe Pu'er naman ay gumagamit ng pile fermentation technology para sa mabilis na artificial na fermentation na nagpapahintulot na maabot nito ang lasa at texture na katulad ng lumang Sheng Pu'er sa loob lamang ng ilang dosenang araw. Ang katangian nito ay banayad. Ang pag-iimbak ng Shu Pu'er ay mas para sa pag-aalis ng pile flavor mula sa pagkakagawa nito upang ang lasa ay maging mas malinis at makinis. Ang dark tea tulad ng Hunan Anhua Heicha at Guangxi Liubao tea ay mga post-fermented tea rin.
Kabilang dito ang Fu Yuan Tea sa Anhua Hei Cha ay may isang napakanatatanging tanda ang Jinhua o Golden Flower. Ang mga ginintuang butil na ito na may siyentipikong pangalan na Eurotium cristatum ay isang uri ng probiotic na mabuti para sa katawan ng tao. Ito ay tumutubo lamang sa ilalim ng partikular na temperatura at halumigmig at isang mahalagang indikasyon ng kalidad ng Fuzhuan tea. Karaniwan kung mas malago ang Jinhua, mas maganda ang kalidad ng tsaa at mas natatangi ang lasa na nabubuo nito. Ang dark tea ay habang tumatagal lalong bumabango rin. Ang dekalidad na dark tea na nakaimbak ng 10 taon o higit pa ay may malinis at makapal na lasa at kapansin-pansing aroma, isang tunay na hiyas sa mundo ng tsaa. Kaya ang konklusyon ay kung kayo ay mapalad na magkaroon ng white tea, puer tea o dark tea na nakatago na ng 5 o 6 na taon, alagaan ninyo itong mabuti. Hanggat maayos ang pagkakatago, hindi lamang ito ligtas inumin, kundi ito ay isang tasa ng purong nektar na puno ng mga kwento ng panahon. Sige, tapos na tayo sa teorya. Susunod na ang praktikal na bahagi. Sa harap ng isang lata ng lumang tsaa, paano natin ito susuriin na parang isang bihasang tea master? Tandaan ang 5 hakbang na ito na simple ngunit epektibo. Tingnan, amuyin, hipuin, suriin ang pinakuluang tsaa at tikman. Unang hakbang, tingnan, obserbahan ang tuyong dahon at ang dahon matapos ibabad. Tingnan ang tuyong dahon, ibuhos ang mga dahon ng tsaa sa isang puting papel at suriing mabuti. Ang pagdidilim ng kulay ay isang normal na senyales ng pagtanda. Ngunit mag-ingat sa mga abnormal na kulay lalo na sa mga tuldok na puti-berde, dilaw o itim na amag. Kapag nakakita kayo kahit isang tuldok ng amag, gaano man kamahal ang tsaa, mangyaring itapon ito kaagad ng walang pag-aalinlangan. Tingnan ang ibinabad na dahon. Pagkatapos ibabad, obserbahan ang anyo ng mga dahon. Ang mga dahon ng isang normal na lumang tsaa, bagamat na wala na ang kasariwaan, ay dapat pa ring mayroong integridad at pagkaelastiko. Kung ang dahon ay nadudurog sa isang dampilang o parang putik na walang buhay, nangangahulugan ito na ang kalidad ng tsaa ay malubha ng nasira. Ikalawang hakbang, amuyin. Kilalanin ang amoy ng tsaa. Hawakan ang tuyong dahon sa inyong palad, hingahan ito ng mainit na hininga at saka amuyin. Ang isang magandang lumang tsaa ay magkakaroon ng kakaibang amoy ng pagtanda, tiyang maaaring amoy gamot, amoy kahoy, amoy dates o amoy incense. Bagamat matapang, dapat itong malinis, puro at kaaya-aya. Kung ang naamoy ninyo ay amoy amag, maasim, amoy basang, nabubulok na kahoy o anumang hindi kaaya-ayang amoy, nangangahulugan ito na nagkasakit na ito habang nakaimbak. Ikatlong hakbang, hipuin, damhin ang texture ng dahon. Kumuha ng kaunting dahon at pisilin gamit ang inyong mga daliri. Ang isang maayos na naimbak na tsaa ay dapat tuyo at malutong. Sa isang magaang pisil, ito ay madudurog. Kung sa pagpisil ay malambot ito, malagkit, matibay at hindi madurog o parang medyo mabigat, nangangahulugan ito na malubha na itong nabasa ng halumigmig. Ang pagkabasa ay ang ugat ng lahat ng kasamaan at simula ng pag-aamag. Ikaapat na hakbang, suriin. Tingnan ang kulay at kalinawan ng sabaw ng tsaa. Kung naipasa nito ang unang 3 pagsubok, maaari na itong subukang ibabad. Ang pagdidilim ng kulay ng sabaw ng lumang tsaa ay normal, ang green tea ay nagiging dilaw, ang white tea ay nagiging pula. Ngunit ang mahalaga ay tingnan ang 2 bagay, kintab at kalinawan. Ang isang malusog na sabaw ng tsaa, gaano man kapusyaw o kadilim ang kulay, ay dapat malinaw, kitang-kita ang ilalim at makintab na parang isang malinaw na hiyas. Kung ang sabaw ay malabo, mapurol at may maraming nakalutang na maliliit na bagay, tiyak na magulo na ang panloob na mundo ng tsaang ito. Ikalimang hakbang, tikman. Lasahin ang sabaw ng tsaa at ang pakiramdam nito sa katawan. Ito ang huli at pinakamahalagang pagsubok. Maingat na humigop ng kaunti, hayaang manatili ang sabaw sa bibig ng ilang segundo.
Suriin ang lasa. Ang pangunahing hahatulan ay kung may kakaibang lasa. Pakiramdam na may bumabara sa lalamunan, sore throat sensation, hindi komportable manhid na dila, maasim na lasa o lasa ng amag, lahat ng ito ay malinaw na senyales ng pagkasira. Suriin ang texture. Kung walang kakaibang lasa, damhin ang texture nito. Ang isang magandang lumang tsaa ay dapat makinis, makapal at malinamnam. Masarap inumin at madalas ay may kasamang matagal na huwigan, sweet aftertaste at how yung throat rhyme. Sa kabilang banda, kung ang lasa nito ay matabang na parang tubig o magaspang at walang lalim, ito ang sitwasyon na tinatawag nating pwedeng inumin pero hindi masarap. Ang pag-inom ng tsaa ay isang kasiyahan. Kung nawala na ang gandang ito, nawala na rin ang saysay ng pag-inom nito. Ngayong alam na natin kung paano hatulan ang kalidad ng tsaa, kailangan din nating malaman kung paano ito inumin sa pinakamalusog na paraan, lalo na para sa ating mga kaibigang nasa katanghalian at katandaan ng buhay. Ang kakayahan ng katawan ay iba na kumpara sa mga kabataan. Ang pagpili ng tamang tsaa at tamang paraan ng pag-inom ang siyang tunay na magbibigay ng benepisyo. Pumili ng tsaa batay sa iyong body constitution. Kung madalas kang makaramdam ng tuyong bibig at lalamunan at madaling mainitan, heatiness, ibig sabihin ay may hot constitution ka. Maaari kang uminom ng katamtamang dami ng bagong white tea, green tea o batang sheng puer upang makatulong na palamigin ang katawan. Ngunit tandaan, ang mga ito ay medyo matapang sa tiyan, kaya't ang mga kaibigang may problema sa sikmura ay dapat mag-ingat at wag na wag iinumin ng walang laman ang tiyan. Kung madalas kang makaramdam ng malamig na mga kamay at paa, mahinang sikmura at medyo mahina ang panunaw, ang mga banayad na tsaa tulad ng black tea, shu puer, lumang dark tea at aged white tea ang magiging mainam na pagpipilian mo. Nakakatulong silang painitin ang tiyan at alisin ang lamig at napakainam inumin pagkatapos kumain upang makatulong sa panunaw. Kung ang iyong katawan ay balanse, neutral constitution, mas malawak ang iyong mga pagpipilian. Ang oolong tea na hindi malamig at hindi mainit ay napakaangkop. Panghuli, may 4 na paalala tungkol sa pag-inom ng tsaa na nais kong bigyang diin sa inyo mga kaibigan. Una, iwasang uminom ng matapang na tsaa. Bagamat mabuti ang tsaa, ang sobra ay masama. Ang mataas na konsentrasyon ng caffeine at theophylline sa matapang na tsaa ay labis na nagpapasigla sa nervous system, nagpapabigat sa puso at bato, at maaaring makaapekto sa pagsipsip ng calcium. Ito ay partikular na hindi mainam para sa mga nakatatanda na may panganib ng osteoporosis. Ang pag-inom ng banayad na tsaa ng dahan-dahan ang tamang paraan para sa kalusugan. Pangalawa, iwasang uminom ng sobrang init na tsaa. Malinaw na inilista ng World Health Organization ang mga inuming higit sa 65 degrees Celsius bilang isang Group 2A carcinogen. Ang ating esophageal lining ay napakadelikado. Ang pangmatagalang pagkapaso, paggaling, pagkapaso muli at paggaling muli ay nagpapataas ng panganib ng mga sakit. Pagkatapos ihanda ang tsaa, hintayin itong lumamig hanggang sa tamang init na hindi nakakapaso bago inumin. Ito ang pinakamabait na proteksyon na maibibigay natin sa ating sarili. Pangatlo, maging maingat kapag umiinom ng gamot. Ang mga sangkap tulad ng tannic acid sa tsaa ay maaaring mag-react sa maraming uri ng gamot at makaapekto sa bisa nito. Halimbawa, nakakaapekto ito sa pagsipsip ng iron at nagpapababa ng epekto ng ilang sleeping pills at gamot sa alta presyon. Kung kayo ay umiinom ng gamot, ang pinakaligtas na gawin ay kumonsulta sa inyong doktor o hindi bababa sa magkaroon ng 2 oras na pagitan sa pag-inom ng gamot at tsaa. Pang-apat, huwag uminom ng tsaa 4 na oras bago matulog. Ang caffeine ay nangangailangan ng oras para ma-metabolize sa katawan. Para sa isang mahimbing na tulog at sapat na pahinga ng katawan, inirekomenda na huwag nang uminom ng tsaa pagkatapos ng alas 4 ng hapon, lalo na para sa mga sensitibo sa caffeine at may hindi magandang kalidad ng tulog. Sige mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan tungkol sa expired na tsaa. Sana ay nakatulong ang ating ibinahagi ngayon na malutas ang inyong mga agam-agam at masulit ninyo ang bawat dahon ng tsaa sa inyong tahanan. Bilang mabilis na buod sa mga
mahahalagang punto natin ngayon para malaman kung ang isang lata ng tsaa na matagal nang nakatago ay pwede pang inumin. Tingnan ang tatlong bagay. Una, tingnan ang uri. Ang green tea at yellow tea ay dapat inumin habang bago. Ang white tea, puer at dark tea ay maaaring inumin kahit luma. Pangalawa, tingnan ang pag-iimbak. Kung may amagbasa o may kakaibang amoy, gaano man kamahal dapat itapon. Pangatlo, uminom ng malusog. Pumili ng tsaa ayon sa iyong katawan at tandaan ang mga prinsipyo. Banayad na tsaa, maligamgam na inumin, huwag isabay sa gamot at huwag uminom bago matulog. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong sa inyo ang nilalaman ngayon, huwag kalimutan bigyan kami ng like at ishare ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para mas marami pang makaalam kung paano uminom ng tsaa ng malusog. Magkita-kita tayo sa susunod na video ng Gabay sa Kalusugan.